And yes, the word itself, again, kung aware kayo, higher than hope. No? Hindi naman ako nag-request sa ating worship team, sila yan eh. Ito talaga po ang aking psalm reading kanina. Man, well, pinasimulan po namin yon and sa mga makakasama namin, sakasakali po sa aming YouTube, as per our recordings, sa aming pong messages, patuloy po ang aming paghikayat ng mga katotohanan na ito mula sa salita ng Diyos. At aming ito'y patuloy na pinamamanhik sa inyo, mga karagdagang pang-spiritual. Ano man ang inyo pong antas ng pananampalataya, kayo man po ay baguhan, kayo man po ay matatanda na daw sa pananampalataya. And then, syempre, doon po sa mga humahanap, those who seek His face, those who call on His name. And I hope maranasan niyo po yung buhay na it is, si Jesus lang po, is that all we want in this life. If you are really aware po as you join us in our singing po and everything, there's that masasabi nating voice of God na nangungusap, no? Kung nandito ka talaga 100% focus. Kasi mamaya part yun ng aking isi-share, yung ating mga buhay-buhay. And typically this year, hindi ako bumabati kasi iba ang greetings ko this year. The typical greetings, yeah, etc., etc., alam niyo na yun. And typical messages sa churches po today is, ayan, sabi nila, it's a new year, new beginnings, etc., etc., resolutions, etc., etc. And so today, may I greet you. At sa inyo mga katabi, pakisabi, blessed, sige nga po, blessed end of the world. Oh, bakit? Kakaiba, no? Sir, it's a new year. Dapat ang greetings ay blessed new year. Bakit, Pastor, naman ang greetings nyo sa amin eh? Blessed end of the world. Ayaw nyo ba yon yung greetings na yon? Na nalalapit na, no, ang mga pangyayari na tutunghayan natin. And pwedeng sabihin nyo, Pastor, bayaan nyo muna kami mag-enjoy pa. That's our team eh. We are preparing you. We are preparing ourselves for the coming of the Lord anytime. And we really do not know, ano po, si Lord yung magpapatupad nun. Acts 1:7, yung timetable niya. And clear cut na alam natin ang mga developments, ayan, nasa Bible. So, yan po eh. Ano yung hangad ni Pastor ngayong umaga na ipamanhik sa aking unang mensahe sa taon ng 2024. And hindi po ako yun nga nagsusugarcoat, no? Pasarapin lang ang inyong mga tenga, ng mga kung ano-anong doktrina. I pray naging makatotohanan sa atin ang batian na yun ngayong umaga. It's a blessed end of the world. Ano ba? Kasi bakit kaya? Kailangan mapaalalahanan tayo sa panibagong taon na pinagkakaloob pa ng Diyos po sa ating mga buhay. No? Mga pagkakataon na pwede pa nating matikman as my IG, di ba? Taste and see that the Lord is good. No? Napakadami. Dami na nating kaalaman. I hope so, no? Lalo na doon sa mga dapat matatanda na sa pananampalataya at hindi nabobonsay, hindi nababansot, or hindi na stagnant. Sa mga baguhan naman po, patuloy namin kayo hinihikayat. Talaga pong magpatuloy lang kayo sa una sa ating pananampalataya. Totoo ang ating Diyos na kinikilala. Totoo ang kanyang mga salita sa ating mga buhay. Ano man ang mga realidad ng buhay na yan na nangyayari sa atin. And today, I stand before you. There are, sabi nga this new year na binabanggit, I have this first experience kahapon, no? Mind you, you saw naman siguro may posting. First time ko mag-counseling na nagdadrive ako. Ano po? Ang hirap nun, ang haba nun. Yung nilakbay namin from SLEX hanggang Skyway, hanggang mabuti bago kami dumating na Makapagal, nakatapos kami ng panalangin. Ano po? And I'm doing my best din po to really minister
sa iba't ibang antas ng mga pangyayari sa buhay-buhay ng mga kapatiran natin. And iba-iba po yun. Hindi ako gampan dun sa isang brethren na tumawag early din morning yesterday kasi I have my priorities din po. Alam ko, nauunawaan yun. No? And basta nakapag-advise ako, ito yung dapat, ganito yun. And si Lord lahat ang tutugon. No po? Hindi na ako nakapunta. Gusto ko sanang tumingin, tumulong, pero tied up po ako. Again, I have my priorities din po. Sorry po, God, family, ministry. And kung saan po ako makakagampan. And overall, na taon, tumawag po yung isang brethren. So, habang nagdadrive ako, ayan, nakita niyo po yung posting ko yesterday. Mahaba yun. And no worries po. Concentrated ako, yun, nakafocus ako. No? Sa pagdadrive ko. Nakafocus din ako, multitasking, dun sa kausap ko. Pero ang camera hawak ni Dia. No po? Yung cellphone ko hawak ni Dia. And malapit na kami sa toll. Sabi ko, Dia, baba mo yan. Baka masita tayo. But anyway, yun nga. What an experience. It's a new beginning na first time ko, no? Makapag-counseling sa ganung pagkakataon. Dati kasi nakakapag-counseling ako, may tatawag, tatabi ako. Tatabi muna ako for, hindi ka makakapara doon sa SLEX at saka sa Skyway. Tuloy-tuloy po yun. And it's a highway. And napakaganda po ng mga karanasan. Well, I'm speaking this dahil of this mga illustrative po. Lagi po nagpapaalala ako kasi I hear comments, ganun. Alam niyo po, dito sa aming ministeryo, pag nagme-mensahe kami, talaga po totoo yun. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Kasi katotohanan po yun ng salita ng Diyos eh. Kung hindi naman po kayo gumagawa ng hindi dapat, hindi kayo tatablan. Pero salamat po kung tinatablan kayo, ha? Yun nga, yung akala nyo, kayo yun. Hindi po kami nagpapatama dito. Never po, napakaingat namin dito. No? Lagi po yung approach namin, general. Experiences, at lalo na po pag si Pastor Ed ang tumatayo, pansinin niyo po yun. I'm always using my personal mga experiences as illustration. Hindi po ako gagamit ng iba. Lagi, yung personal ko. No? Just like what I said kanina, I was, ministering habang nagdadrive. Ang hirap po noon. I was focused on my driving. At talaga namang mabagal ako. Hindi ako katulad ng mga mabibilis dito. Ako ay hanggang 60 lang. Skyway 80, pero 60 lang ako. Namamaybay ako, di ba? Kasi nga, I'm trying to do my very best. No? Makapakinig, focus dun sa mga binabanggit sa akin ng aking mahalagang kinaunsilan kahapon. And I hope, I pray, yan, message. I hope, I pray, there is this blessed end of the world. Parang katakataka yung greetings niya, Pastor, at prayer. Well, ano ba mga katatayuan natin ngayon? Siyempre sa mga masasaya, tulad ni Dia, wag po muna, Papa, kasi pupunta pa ako ng New York, pupunta pa ako ng California, and then the answered prayer there, nakita nyo naman po the posting, what a blessing, ano po, multi-entry pa, no? Hindi lang for 10 years, pwedeng magbalik-balik na, and naka-schedule na po kagad eh. Nakita nyo rin yung declaration for God's glory. O yan, personal namin yan, for God's glory. Ginawa na po siyang associate. So, Benjo, hintay-hintay lang ha. Mag-practice ka na. Si Dia na lang daw susulat ang pangalan dyan sa painting mo para hintayin mo yung certificate from your associate, representative, country representative. Well, the Lord exalts the righteous. And sabi nga Psalm 75, promotion is of the Lord. Diba? All these things are, kasi pastor kayo eh. Kaya ganyan ang buhay nyo. Pinagpapala kayo. Mga kapatid, mind you, nagdaan din po kami, mamaya as I relate my message, sa mga realidad ng buhay na yan. Pero may papatotoo po ako mamaya as I move on. Kasi, compare ako lagi eh. Nagko-compare ako.
Yeah, merong mga nagpapatotoo na ganito buhay nila dati. Kaya kinukompare ko lagi si Paul at saka si Peter eh. Si Paul, lagi ko hindi declare sa inyo yun eh. Nakita niya yung kanyang pagiging war sinner. Kaya gusto niya, magawa niya talaga, very zealous siya, yung dapat sa Diyos na kinikilala niya, nagligtas sa kanya. Pero majority ng mga Christians ngayon, typical lang eh. Di ba? Typical lang. Na nagpapabaya, nagsasayang ng panahon, nagsasayang ng mga buhay, hindi tumatanda sa dapat nilang tandaan na doktrina, although meron silang justification at times kasi napasama kami sa ganung kawan, pastor eh. So, you read naman your 7 churches. Lumipat kayo, pwede kayong lumipat, humanap ng tunay, tama ang mga pangangalaga, pangangaral. Ano po? Then staying doon na rin. Ito na nakagistan ko, pastor, dito na ako loyal, dito na. No, hindi po loyalty yun eh. It is kung ano yung kind of church na sinasamahan mo, kinabibilangan mo. And I for one, always nagre-relate ako sa inyo. Hindi para magpatama, but makita nyo ang malaking kaibahan. No? Lagi ko naman sinasabi sa inyo yun. Churches are like just yung fried chicken na yan, iba-iba yung mga pagkakaluto niyan, pero meron kang preference, di ba? So, the same. You have the Holy Spirit, you should be guided by the Bible, and you should grow. You should grow. And this new year, ang dami na naman mga mensahe ganyan. Mga resolution, etc., etc. Mga pastor ngayon, kung ano-ano na naman ang gagamitin. But today, iba po ang gagamitin ko sa inyo. Every year yan. Kaya nga, greetings ko pa lang sa inyo eh. Blessed end of the world. Kakaiba. Ha? Pastor, hindi pa ako nakakapag-asawa eh. Pastor, hindi pa ako yumayaman eh. Pastor, hindi pa ako achieve sa career. Ha? Okay? And today, I speak of this message from the Lord Himself. Again, I would just like to contrast mga ilang bagay na inawit natin kanina. If talagang sumabay kayo, lalo na po yung sa amin sa mga nasa FB Live, mga nasa Zoom, we're doing our best, no, na mahikayat kayong makaawit kasi preparatory po natin ito lahat eh. Pag nagbasa po kayo ng from Revelations 19 hanggang up there sa 22, we are being prepared by the Lord for that eternal worship. No? Eternal worship. And wala tayong gagawin to kung hindi magsamba lamang po, magpuri sa ating dakilang Diyos. And dito, tayo po ay hinuhubog na. Hindi lang yun sa pamamagitan ng ating pag-awit, mga talent ninyo sa instruments. Those are just but part of our commitment. But, alam nyo, ang titignan talaga ni Lord sa atin someday doon, yung level ng ating pagpupuri at pagsamba. Saan kang level? Ilang taon ka na ba sa pananampalataya? No? Dama mo ba talaga yung still voice na binabanggit ng mga awit kanina? Have you really heard that still voice of the Lord? Ina-assure ka ngayong umaga? May hirap ba sitwasyon mo, anak? Ganito. Siya yung tutugon eh, lahat eh, di ba? Siya yung kailangan lang natin. And kaya nga, nabigyan akong feedback. Alam nyo, tingnan nyo, may nag-queuing sa akin. Pastor, nagbanggit kayo ng ganon. Yes, ginamit ko illustration yun eh. Pero, pan-general yun eh. Nangasahan lang natin, if you remember me, yung last message ko nung December 31, no? Sabi ko doon, wala tayong, yung 24 pala, wala tayong dapat asahan sa mundong ito kung hindi ang Diyos lamang. No? I declared yung mga samahan na yan. Wala akong against dyan. Pero we don't need those mga organization na yon, mga grupo na yon, mga fraternity na yon. And panglahat yun. Reminder yun sa atin lahat. Pero meron yatang nakapakinig sa atin na guilty. Parang ganon. Meron din naapektuhan. So be it. Si Pastor, I will not be pleasers of men. No? I would please God always. I stand here with His authority. I speak His word. I expound the realities, the truth of the word to remind. And lalo na sa bago nating tema, mga year-ender nating panahon, no?
We are preparing you po for the coming of the Lord. And malaki po ang magiging pananagutan namin for James 3. No? Hindi kami dito again and again, even the word pastor-pastoran, tumatama daw yan sa kanila. Ngayon, kung hindi ka pastor-pastoran, hindi ka tatablan. Pero kung tinatablan ka, baka kinakausap ka ng still voice ng Diyos. No? Kahit sa mga makakapanood sa aming YouTube, wala po akong pinatatamaan. I'm speaking here with that authority. No? As per Jeremiah, natakot siya nung umpisa, pero sabi ni Lord, mas matakot ka sa akin. So mas takot ako sa Diyos ko kaysa sa inyo. No po? I would speak the very truth lagi when I stand here. No po? And si Lord lang ang magbabawal sa akin dito. Wala makakapagbawal sa akin. I speak as I speak His words. And sama na po ng mga extra backgrounder na yun, lalo na sa mga baguhan namin. Sige po, hindi namin kayo pipilitin sa ministeryong ito. Observe po kayo, magtingin kayo, mag-attend kayo. Tignan nyo yung 7 churches na yon ng Revelations 1 to chapter 3. No? Kami po, dito kami tinawag sa ministeryong ito, Vision. Doon po kami sa isang maliit lang daw na Philadelphia Church. Dinadala namin po yung pangalan ng Panginoong Jesucristo doon. He is declared there as the holy and true. Pinagamit po sa amin sa Pilipinas. Ano po? Since 1996. Nagpapatuloy po kami on our 27th year. Ano po? All for God's glory yan. No? Yung mga paraan namin po, pamamalakad, ay nakaugnay po yan. No? Sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nga, I'm blessed this morning, may nag-share kagad sa akin. Pastor, sabi ko, God bless you, anak. You are maturing. You are discerning already yung kaibahan ng mga turo. No? Na napapansin nila bakit ganun, may ganun. Well, you're guided daw by the Holy Ghost. Kasi kung kaisa kanila si Spirit, kaisa kanila. Oo, okay yung doktrinang yun. Diba? But mararamdaman nyo yun And so this morning po, I'm relating muna before I continue with my message. Kasi it's related po Yung focus natin sa buhay, sa spiritual. Dahil kung hindi po, pansinin ninyo, ito ang mga alok ng mundo. Si Pastor, it so happen lang, hindi ako na gifted. Pero yung mahilig din po ako sa mga music, no, sa mga songs. Lalo na nung makamundo pa ako. Jazzer po ako. Kilala ko lahat ng mga jazz artist na yan. Pero hindi pa ako rocker. Never ko nagustuhan na maging rocker. Yung mga pampasakit sa ulo, never po. Nung mga kabataan ko, never. Jazzer po ako noon. Jazzer lang. Doon lang ako sa ganun aspeto. No? And alala ko lahat yun. Feeling nostalgic. Dahil, even the songs, until such time makilala ko ang Panginoon, yun po yung mga katotohanan ng songs na inawit natin kanina. Every time you can hear those songs, I pray, nangungusap, yung makabuluhan. Pero kung typical lang sa inyo, boring, yung mga awit na yun, I really believe, wala pa ang focus nyo sa isang buhay na lagi namin yun na pag-uusapan ng aming pamilya. Ayan, kami ulit, pamilya. Yung buhay na meron kami ngayon, tinatamasa namin. At yun ang paalala ko nga sa aking mag-iina. The best, what the Lord is doing for us now, rewarding us, blessing us, and what more, no, can we, sabi nga, hope for sa message ngayong umaga. The world will promise mga bagay na ito. And merong isang awit na sumikat, matagal na. And sumikat din dito mga last year, sumikat itong song dito sa mga biruan. Yung pong song na What a Wonderful World. Isa classic song, di ba? Ni Brother Joey. Ni Louis Armstrong. Yung I see green. Wag na ako kumanta, masisira
Wonderful word na lang. Basta wonderful word yun. What a wonderful word. Ayan, mga ganon. Ang daming mga pinapangako doon. Diba? Isa classic, makamundong kanta, pero makatotohanan kung titignan. Yun yung hinuhope ng mga tao. No? Yun yung gusto nilang maranasan. Pero, ang dead end, kabiguan. Kabiguan. And, kahapon po, I thank the Lord, aming New Year, bonding, kasi hindi kami mabubuo eh. So, nauna kami nung 23, kaming tatlo, yung aking mag-ina. And naka-schedule po talaga kahapon yung aking panganay. And binibreaker namin siya, nire-refresh namin siya. Ate, wala, nasa FB Live lang. Nandun na nga daw kay Crespo. Check up sa bata. So, bonding po yung mag-ate. Ako ay driver bodyguard lang. Andun. Tapos, all aspect, we were so blessed yesterday. Lalo na nung time na nanonood kami. Kasi, yun nga, pinost ko naman kagabi, di ba? Ang aking mga anak ay Disney babies yan. Nung panahon na yun, kasi wala pa naman mga VeggieTales nun eh. So, basta, binabantayan namin sila, pinalaki namin sila ni Sister Michelle sa mga educational, mga, shows, para hindi naman sila alien. Po? Sa mga bagay-bagay. Basta we declare lang lagi, may ganitong item, pero hindi yan totoo. The likes ng mga genie, mga ganon, mga dinosaur, etc. Alam na natin yung doctrines na yon. But, again, we see yung mga characters, yung mga storyline ng mga movies na yon, and nostalgic eh. Nanood ulit kami kahapon, again. And may mga katotohanan. Naghahanap pa kasi ako ng title ko actually. No? Ganyan si Pastor eh. Fresh ako magluto. Namamaybay ako sa mga gulay-gulay, kamatis, ganyan. No, fresh. Hindi ako yung dilata na tomato sauce. No? Kinokopya lang sa mga kung saan-saang internet, commentaries. Naghahanap ako ng mag-uugnay ng mga kwento sa ating pananampalataya sa Bible. Lagi po yun, paalala namin. When we illustrate po, ang point po ng illustration, inire-relate namin yung realidad ng salita ng Diyos sa sangkatauhan. Ito ang typical na nangyayari. No? Kaya pinapaunawa namin ito. Then kayo po yung magdi-decide, hindi po namin kayo para pilitin. Dinadagdagan po lang namin kung gusto niyo yung inyong kaalamang pang-espiritual. Ganun po ang tamang pananampalataya o pag-aaral ng salita ng Diyos. No? Kung ano yung madadagdag sa inyong kaalaman. At hindi lamang po yung gusto natin lagi. At ito nga po, tulad ng mundo ngayon, yung pinapangakong ganun, pero dead end po yun. And there's another song kahapon, napakaganda yun. Napakaganda ng kanyang mga how you terms, adjective siguro, no? There is this, naman daw po, whole new world, a whole new world, di ba? So, yung wonderful world, whole new world. So, classic, then talon tayo sa isang nostalgic song na dinaanan namin. It's a whole new world. Kung hindi niyo inabot yun, hindi kayo mga Disney babies, yung aking dalawang anak po ay Disney babies eh. No? Kumpleto kami ng tapes, no? Naalala namin, yung unang tumulong sa amin bumili pa ng component, DVD player, hindi namin kayo nakakalimutan. Kaso hindi na gumagana yung player namin. Naka-auxiliary na lang para sa speaker. Malilate pa sila. Eunice, no? Si Eunice muna. Nakakabili po ng mga tama lang naman po, hindi po naman yung pirated na mga Disney na ano. So, naglakihan po sila, but with our guidance, of course, of our faith, nire-relate namin, ito yung storyline nun, ganun po. And here, sabi diyan sa whole new world, it was described, pinapangako niya, no? As shining, shimmering, splendid, new fantastic point of view, dazzling place, crystal clear, unbelievable sight,
indescribable feeling, wow, new horizon, and ang pinakang last adjective niya, wondrous place. Wow, parang totoo, no? Parang totoo. Meron kaya niyan? Sakay kang flying carpet. Sige, hanapin mo. Kung makasakay ka ng flying carpet. Wala po. These are all adjectives. Huh? These are all adjectives. These are all man-made, yung words na ito. And, siyempre, hindi ko alisin yun. Nagbigay ng mga parang hope yun. Kaya nga, yung aking ate, sa kanyang dream na ganun. Ano yung kasunod na kanta nila, yung Tonight. Hindi, wag yung mga kuna matata. Sa ibang Christian yun, yung mga walang pakialam na Christian yun. Wag natin gamitin yun. Yung song na yun, mga in love. Kalokohan yun. Kalokohan yun. Kami, wala pa kami kay Lord doon. Talagang umiral sa amin ni Sister Michelle, yung tinatawag ng Pileo Love. No? And ang laking sakripisyo talaga ni Sister Michelle sa akin bago namin marating to. Grabe, grabe. Yung aking, di ba, wag na. So, part of that song, sabi nga, hindi totoo eh. Hindi totoo. And here now, I would just like to prepare you kasi for our breaking of the bread. Nag-expound lang po ako sa isang mensahe sa taon na ito, pasimula. Pasimula pa lang, pastor, ini-end of the world muna. Bakit? There is that contrast always of the Bible. Di ba? Genesis is the beginning and Revelation is the ending. And mga kapatid, we are at that verge. Ayan. Tama ba yung word kong yung verge, man? Tama ba? No? Nalalapit na. Okay. May bago akong word from the Holy Spirit. Bigla lang pumasok yung word na verge. Galing. Dahil nakikinig-kinig lang ako sa mga Inglesan nila. In that verge. Coming of the Lord in the skies. Nagpapaputukan na po ang North Korea, South Korea, no? Ng kanilang mga missile. Rumors of war, year 2024. Up na naman ang mga kung ano-anong mga karamdaman. And the earthquakes are malagi na. Volcanoes, lagi na. No? So, what's the hope of this world? Yan. What's the hope of this world? For Pastor Ed, today, I would really like to, sabi ko nga doon sa isang mini-minister ko, God bless you, kapatid, because somehow, some way, na-experience mo yan. Dito ako didiin eh. Kasi kami, God willing, kung papa-experience man sa amin ni Lord, sa aming 4, sa aming 5 pala, apo, mga realidad ng buhay, no? Siyempre magiging kalungkutan yun. But, overall, meron tayo nung tinataguri ang faith. So, iba-iba tayong experience eh. Kaya nga, nagre-relate kami ngayon kay ate, mini-minister ko, ate, you have your baby, Aya. Dia, she has her career now. No? And iba-ibang klase yung blessings ni Lord. Merong sila Ma'am Jane, bago nagkaroon ng 2, daming dinaanan yan, nila Pastor Bong, Sister Jane. No? Then, US citizen pa, yung 2. Si Pastor Rico, dami din yan na sabihan pa yan ng hindi magandang word nung kanyang boss dati. Maganda nga sana kung sinabihan ka na lang ng literal na medical na baka baog ka, no, the term there. Hindi, ang sinabi sa kanya, you're under curse kasi hindi ka makaanak. Biblical ang ginamit pero maling tema. No one can declare that. No po? It is only God. And kahapon nagmi-minister ko. At least sabi ko doon, anak,
na-experience yung magkaanak ng 5 months. Yun nga lang, nasa tummy mo pa. Pero, umuwi siya kay Lord earlier dahil alam ni Lord, may purpose si Lord. Meron siyang paraan niya ipanapatupad sa buhay-buhay natin. So, the reality of life, naranasan din nila mamian diba? The life na may pinapangako sa atin. Hindi yung what a wonderful world o yung whole new world, kung ano-ano. Hindi po How about yung mga songs natin kanina? When you sing those songs, do you really see the splendor of God? Do you really see His throne? You see the colors ng Revelations na yan? No? The throne. Yung aspect na yun, yung gold na sahig, hindi ka na magpapamarmol. No? Kaya kami, no need na kami, kahit may blessing kami this year, no need, as is yan, i-enjoy namin ng buhay. Yung iba, magpapaganda ng bahay, parang yung Hagay, Habakuk, pinababayaan ang kanilang mga responsibilidad sa Diyos. I'm not using this kasi I now pray, there's a new year, so pahabol, kung nagsasayang kayo ng oras, better be, maximize na your time with God, family, ministry. Talents, nasasayang, maka-join na po kayo sa ministry, magamit yung mga talents ninyo. No? Kasi, ano sabi ng verse 6 na binasa ni Pastor Rico kanina? Ipon kayo ng ipon, iiwanan po natin lahat yan. Iiwanan po natin lahat yan. Kahapon I am blessed. Kita niyo mga pinost ko, puro video. Kinukunan ko ng candid video yung 2 kong anak. Tinitingnan ko yung nagbabalik sila sa nostalgic nila times. Ang saya-saya nila. Ang saya-saya ko rin kasi madugo yung pera, ang gastos, pagod. Pero dahil masaya yung mga anak mo, di ba? Kayo, no? Nagbudol sila, lipad yung anak ko, lipad yung mga... Sige lang, it's okay. Maiiwan yan sa Antichrist, yung mga pera natin. Kaya nga, although kidding aside, syempre, we really also have to, yung practicality, no? Hindi para maging luxurious ka. But the joy na makikita mo, ang sasaya ng mga tao, worldly talaga. Kami, we were there on that concept that we have this God, no? That is, kaya nga posting ko doon, di ba? Wonderful world of God. Hindi wonderful world of Disney. It is the wonderful world of God. And saan nyo matatagpuan? Pastor, wala ka pa yatang key verse maliban sa mga binanggit mong biblical principles. Well, I have it in Matthew 13, verse 40, Ma'am Jane. Isa lang verse ko today Di ba? Wala akong audio, Ninong Bong? Okay. How come? Gumagano si Ninong Bong sa akin. Okay, yeah. And Matthew 13 is a chapter of mga parables. Give lang akong background. Binaliktad ko The background there is, the Lord was saying to the disciples, eto yun. Pinakita niya yung importance. And the very first word na ginamit ni Lord, dito ko lang, naghanap ako Naghagilap ako doon sa mga concordance ko. Tinignan ko saan yung meron pang ibang word na binanggit mismo si Lord. End of the world. Diyan lang yan. Matthew 13:40. Meron, hindi si Lord ang nagsalita. In Matthew 24, nagtanong yung mga alagad. Pero para Matthew 13, ang gagaling ng alagad na yun, inalam nila, kailan mangyayari yan, Lord? Yung end of the world na yan. Yan, nandiyan yan sa Matthew 24, verse 3. Yan, kopya lang po Tapos basahin niyo mamaya. Kasi hindi ako para, I'm expounding lang po yung relations ng mga katotohanan ito. Si Lord nagbanggit, Matthew 13. Mga alagad, Matthew 24 verse 3, inaalam nila.
they were now seeking yung truth na yun. Kailan yun mangyayari, Lord? Kailan yun mangyayari? And are we seeking the truth also sa buhay natin? Ha? Ha? Very clear cut. The Lord has said, there is this end of the world. No? Hindi ito aspeto lamang na kaalaman ng tao dahil sinasabi ng siyensya, bibigay na ang mga Arctic, mayroon ng kometang malaking tatama sa Earth. Lahat na po, yung mga scientific, yung ozone layer natin ay malaki na, wasak na. Lulubog ang mga lugar na yon, napupuntahan ni Dia, New York, and kaya, depende, hindi pa naman siguro, bebe, ha? Pag nag-6%, sabi ng National Geography, nag-6% heat na, lulubog kahit ang Afghanistan na disyerto, lulubog sa tubig. Pero kamangha-mangha naman, yung Euphrates River and Tigris, matutuyot. Kasi tatawid doon ang Russia, diba? And ang Gog and China for the battle of Armageddon. Ha? I hope na uunawaan natin itong mga mangyayari sa huling panahon. And hindi ako para manakot po. These are all systematic theology, biblical truths na pinagkakaisahan ng mga marurunong po talaga, ha? Mga biblical scholars, ha? Hindi po mga teka-teka na biblical scholars daw sila, etc., etc. If you are guided by the Holy Ghost, andun po, mararamdaman nyo yun. Hindi, mag-unite ang spirit ninyo. Hindi kayo yung aspeto na, mararamdaman nyo yun pag may papakinggan kayo na hindi kayo sumasang-ayon. That's the Holy Ghost. Ramdam nyo yun. And for me, I speak here, yung mga principles na ito, and tinatanong nga nila. And then, ito pinakamaganda. Kahapon, nagamit ko ito ulit. And nagamit ko na ito kina Pastor Bong noon pa nila Sister Jane, kina Sister Jem. Marami, majority ng mga kaagapay ko. I always have this my ending is this, on the positive side. Jeremiah 29:11 speaks of what? Unexpected end. I use the King James Version po. But that is the hope and the future. That's Psalms 39, 4-7 ni Pastor Rico. The song Hope and the unexpected end. We have this unexpected end. Again, can we paraphrase it? Can you greet one another? A blessed, unexpected end year sa atin pong lahat. I hope when the Lord did, sabi nga, this thing, the elements sa inyo pong mga tahanan, if you're ready po, with your tinapay, biscuit, etc., cookies. Who stole the cookies from the cookie jar? Who, me? Yes, you. Couldn't be. Diba? Sesame Street naman po namin yun. Sa bahay ngayon, puro ganun. No? Sa aming alagang apo. So, yung mga cookies, nandiyan na po sa inyong mga bahay. Inyong mga drinks, elements lang po lahat yan. These are all symbolic. We just use this, again, to just instill a message today para po sa ating lahat. No? Have a blessed, sabi nga, unexpected end. Sabi ko dun sa kapatid, there is always that hope and a future. And on the positive side, bigyan ko kayo ng idea. Bakit end of the word ang ginamit ni Pastor ni greetings? Pasinin niyo, kung yan ang mga katatayuan natin ngayong gabi, ngayong araw na ito, o gabi sa US, ayaw niyo pa ba yun? Hindi na natin mararanas yung niranas ng iba nating kapatiran? Gusto niyo pa bang maranasan? Ha?
Diba? Are we not so privileged now? Ano yung katatayuan natin sa buhay? And ako, I thank the Lord. I'm in good health, although this January, after 6 months of check up na naman kami, di ba? But still, nag-worry si Dia kahapon sa akin, pagod ka na pa. Sige lang, ako, kaya to. Ang laki-laki ng bit-bit ko, mga budol nila, di ba? Saan kami nag-ikot? Layo nun eh. Yung from tawid kami IKEA. Ano ang bagong taon na ating kakaharapin? I hope kung ano pa po ang mga hindi nyo nararanasan sa buhay ng ating pananampalataya. Nag-share kami, meron si Diyang mini-minister na kasamahan niya. Lagi problematic yun kasi mahirap. Pero alam niyo, siya gumawa ng buhay niya, nag-asawa. Hindi nga siya hindi nga kasal eh. Typical na ganun. But the issue, kakalungkot. Kasi day-to-day travel namin ni Dia, yung mga salbaheng driver, ganun. Tricycle, sila pa yung magsasabing, kawawa naman po kami, di ba? Yung ganun. Parang ngayon, yung bago sa news, yung sinapak nung, na taxi driver. Hindi, kasi mahirap lang kami. Ganun yung idea nila, mahirap lang sila eh. Alam niyo, sila gumawa nun eh, ng buhay na yun. Kaya nga, very biblical to, no? There will be poor always, sabi ni Lord. No? Kasi nga, ayaw nilang kumilala sa totoong Diyos na nagpapakilala sa mundong ito. But, again, madami na akong ginamit sa inyong systematic theology. Kahit nagpasimula tayo sa ganung kalalagayan, ako nun, no? Wasted life ako eh. Sinabi ko na sa inyo yun eh. I always use myself as an illustration. Ang gulo. No? Na wasted life din kami, yung mga kabuhayan ng mga magulang ko. But whatever we have now, just like Israel inilabas sa Egypt, whatever we have now is from the Lord. Paki-double check nyo lang, yan bang meron kayo ay galing sa Panginoon? Kasi maraming Christian ngayon, bless kami kasi free will eh. Permissive will, no? Andun yung mga paraan nila. Akala nila, blessing. But actually, ang term ko doon, paningkamot. Yan po ay pinagpaguran nyo, yan po ay ginawan nyo ng mga kung ano-ano. Iba po ang blessing. Iba po yung God's favor. Kasi, masasabi lang po, God's favor yung pag nanduga sa will of God. No? Kasi, yung mga nangyayari sa'yo, talaga pong masasabi mo na galing sa Panginoon. And whatever we have now, we always declare that. Na po, kaming mag-anak, dumaan kami dyan, nangabasa kami, no? Sumasakay kami ng jeep, nagta-tricycle, nangihiram, lagi ko in-acknowledge, salamat sa mga nag-alaga sa inyong pastor ng mga panahon na yon, pinapahiram nyo kami sa sasakyan, etc., ministry, lahat. And hanggang dumating po kami ngayon, na po, na katatayuan. Hindi lang yung pampersonal namin. No? Kasi, kahit ministry natin ngayon eh, grabe, ang blessing ni Lord sa ministry natin. Wala tayong panghihingi sa politiko, beep, pasensya na po. Wala kami pong mga fundraising dito. Wala po kami mga cooperative. Wala po kami niyan. Meron kami dito, Panginoong Hesukristo, na nagtataguyod po ng aming ministeryo. No? And kaya po namin ngayon. No? Dati sakit ulo ko. Hinahati-hati ko pa yon. Ngayon, go. Ano yan? Sagot ni Mayor yan ng Millennial Kingdom. Wala nang budget pa. Wala. Ha? And hindi lang nga po natuloy yung plano namin kasi wala pa yung timetable. Pag sumabog po yung palasyo ni Hadad, pamimigay na namin lahat yung pera dito sa church. Ipapa-transfer namin sa inyo. Pahingi po ng mga GCash ninyo para matikman nyo pa muna. Kasi iiwanan natin yan eh. Sabi ng verse 6 ni Pastor Rico, yung mga pinag-iipunan ninyo. Kaya sa mga, Ma'am Ningning, ikutan mo sila ng basket. Yung gawin mo yung ginagawa ng ibang reliyon, yung hindi aalis hanggang walang inilalagay.
Di ba? Naalala nyo dati, hindi aalis. Ninong Coco, isa ka sa ganun dati. Tinuruan ka ba nun? Na huwag ka aalis hanggang hindi naglalagay dun sa ganun mo. Di ba? Si Ninong Coco, sakristan dati yan eh. Di ba? Ayun ganun, no? So, huwag ka aalis ha, tapatan mo sila nung basket. Kasi sabi ng verse 6, yung iniipon ninyo, di ba? Iwanan lang po yan. Iwanan lang po yan. So, hintayin nyo. Pag sumabog na yung palasyo ni Hadad sa Syria, ayan na, papunta na doon ng Israel ngayon eh. Magtutunugan po mga Gcash ninyo. Pahingi po mga Gcash ninyo ha, para yan na yung huling gagawin ni Pastor bago tayo umakyat sa ulap. Diba? Kasi bakit natin iiwanan yung pera na yan? Diba? But anyway, kidding aside, hindi na po natin kailangan gawin yun. Because we have what? We have what? An unexpected end. Wow! More than the wonderful world and a whole new world na yan. Revelation 16:15 po. We will be face to face with our God. Di ba? Lahat po. Lahat. So, sa mga dumadaan, alam namin, hindi namin alisin. Kami nga po, mga umuold din eh. May mga pangkaramdaman na rin kami. No? While awaiting the Lord. But really, I'm declaring this now. Na whatever situations we are facing this new year na binabanggit ng mundo, we have an unexpected end. And that is what? We will be with the Lord when He comes again for the second time. Second coming. Ha? Wala na pong third time. Wala na. Second time lang po. Kaya yun nga po ang ating simbolo. Tayo po'y magsalo-salo sa umagang ito. Worship team, tayo po.
kung ready na po ang inyong mga elements sa inyong mga tahanan, bago po tayo sabay-sabay na magsalo, let me just, again, add up po as my final illustration. At the time, our Lord Jesus Christ gave, sabi nga, at the cross, His life for our salvation. Sige, sir. Thank you, sir. Meron ka na, sir. Siguro add up lang, systematic theology. Go ahead, sir. And yesterday po, it's very nostalgic to us. Hanggang kagabi, si Dia was really emphasizing, Pa, share na ako. Si Eunice din, Pa, ako lunch. Hindi. Kasi as parents, we would really like to give the best. Lalo na, I go back, kala nila, nagkukuha-kuha ako, habang nag-enjoy sila, umiiyak po ako eh. Kasi, nauso yung Disney on Ice, matagal-tagal na. Pero hindi namin sila nadadala. Commitment sa ministry, etc. No? Hanggang mga items lang. Walang capacity, may priority kami, school na lang muna. No? Hindi kami katulad ng ibang mga brethren natin. At that time, okay na sila. Bilhin nyo, nadala namin sila December lang at saka January. Malalaki na. And yung parang lost time, yung pasasalamat ko kay Lord namin, Sister Michelle, na ma-experience namin yun. The love, sabi nga, yung paraan. Kaya nga, sabi ko sa mag-iina ko, what we have now is from the Lord. Rewards, blessings, and hindi nga kami nag-ano pa po ng whatever because we know that unexpected end ni Lord someday pa. Doon ko kayo in-encourage eh. Ano man ang sitwasyon ninyo, may mga malulusog sa atin, God bless you, hindi tayo nagda-dialysis, di ba? Ng 3 times a week. Ha? Pero may brethren tayo na nagda-dialysis 3 times a week. Umuwi na yung aking kuya, pastor. Wala naman tayong brethren ngayon na may cancer. So, God bless you all. Di ba? Meron naman tayong brethren, dumaan ngayon sa reality of life. Continue to pray for Sister Marie Carr, siyempre. The healing process. But may natutunan sila. Mapiprepare na nila ngayon yung sarili nila. May purpose lagi si Lord eh. Kasi kung totoo daw, sabi ng pathologist, kung sakali daw, magiging kawawa yung bata. Kasi physically hindi siya ready, then marami siyang medicine na tinitake at that time. Galing ni Lord. He is omniscient. No? Hindi naman siya magic lang ng mga whole new world na yun. Hindi po siya. And kailangan masunod natin yung mga kalooban na yan. Marami naman, I'm sorry, may mga nangyayari kasi consequential eh. Paulit-ulit na si Pastor, hindi ako para, mayaman ng Diyos natin. Hindi kayo para pilitin sa mga tithes ninyo. Pero nakakalungkot pag nakikitaan namin kayo ng mga consequences. Kasi naaagaw lang po ng diablo. Hindi yun para panakot, yung Malakay 3:10 na yan. That is really part of His will. Makita niya tayo, tulad ni Abraham, kayang ibigay kahit si Isaac sa kanya. Titignan lang tayo. And we have proven that ni Sister Michelle. Dami na po. And si Lord equal eh. Equal. Akala natin, wow Lord, dami nilang pera oh. Pero meron silang bagay na ganun
nawala tayo, pero balikan ko kayo. Meron tayong Jesus na wala sila. Ha? Meron tayong Jesus na kahit anong mahirap na sitwasyon natin, pagsubok, meron tayong Jesus nakakatagpo sa atin. That unexpected end. Sa kabuuan po, leaders, can you join me here? It's our first Sunday of the year. Dito tayo sa harap. Dito tayo mag-breaking of the bread. Pray for Pastor Louie. Ayan, masama pakiramdam. Typical panahon. Umiidad na kami. Wala sa monitor sila pakipin sila ni Nang Jane, ni Nang Bong, ni Nang Geraldine, ni Nang Lorna kung nandyan. Pakipin sila. Wala yung monitor natin, anak. Okay. Nawala. Yan, sige. Pakisuyo, mga anak. Napunta sa mga song. Yeah. Okay, kung nandyan po ang mga co-leaders natin, sige. And we stand before the Lord today with the assurance, kami mismo na mga tagapangalaga nyo, na mga baguhan naming kapatiran. We have our own realities of life. And si Pastor Ed nga, kakadeclare ko lang, alam niya ng council. But yesterday was supposed to be a new beginning. Nagbanding yung mag-ate. No? Thank you for your prayers. Pinayagan. Magbanding. Iba-iba eksena di ba? Iba-iba eksena. Ninang Jane, pray for Ninang Jane, still, yung Sister Jane, good health. Siyempre, yan na nga, narinig niyo siya last Sunday. Marinig niyo siya next Sunday, ha? Ninang Jane, ready na ba? Pwede ka na next Sunday, Ninang Jane. Iwanan kita dito, eh. Ayan, siyempre, ongoing para kay Lola Lorna. Siyempre, malungkot si Lola Lorna. Pero alam ko, she has that faith, the unexpected faith, and na aming kinakaharap pare-pareho. And siyempre, in advance, ayan po, January 11, si Sister Geraldine po. Prayers po for Sister Geraldine. Birthday po niya sa 11. So, lahat po tayo magkakasama. No? As we face this new year, and sabi ko nga, unexpected end. So, ito po yun. God gave His only begotten Son. Kami, pera nga lang yung kahapon eh. Diba? Yan buhay ang binigay ng Diyos para sa ating kaligtasan. What more pa kaya yung unexpected end na yun? So, yun po ang aking pamamanig sa taon na ito. Kasi we really commit everything now. Time, talent, treasure, God, family, ministry. Paulit-ulit lang si Pastor. And hoping we're moving as per may mga announcements mamaya. So, sabay-sabay po tayo. Simbolo lang po ito. Atin pong gunitain ang isang matatawag natin po talagang unexpected end na pinapangako ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga elementong ito. Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. Ganon din po ang inyong mga juice, kape, or whatever, tubig, sabay-sabay po natin inumin. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat sa isang bagong taon daw na pinagdiriwang ng mundo. With all the whatever hope they have, ano man yung kanilang mga kaalaman, paraan na naman gagawin sa bagong taon. Kami, Lord, we will always be by your grace. And we will be claiming, Lord, that assurance today that there is this unexpected end for us. And kayo po ang magpapatupad nun. A hope and a future. Sa takdang panahon, with our team, Lord, alam na namin ang mga mangyayari sa susunod na development, Lord, ng iyong salita. So we will just be maximizing, Lord, our lives. Anong aming mga magagawa pa, Lord, aming mga pangkalusugan, pangkalakasan. Kami pong mga inatasan nyo.
kami pong mga kumakaharap na mahihirap na sitwasyon, we have our prayers for them, Lord. Lord, thank you na I took time yesterday with Maricar and Brother Danny. So, samahan po sila. Kahit po sila Lolo Boy, Lola Lorna, alam namin yon. Mga tito, tita. Sama-sama kami, Lord, as one family. And si Brother Louie now, Lord, we know, kayong aming laging strength, just like my message last Sunday. You will always be, Lord, our strength. You will give us the power always. Increase at our strength. Nakaharapin pa ang mga pwede namin kaharapin sa tinatagurian nga pong bagong taon. And Lord, for us, we would really like to extend that greetings. A blessed, sabi nga, a blessed end of the world. To prepare our hearts, Lord. To prepare our hearts. Na wag na po kami magsayang pa ng mga panahon, buhay, etc. And ma-maximize na po namin. Ano pa po ang pwede. Lord, with all our programs, plans for this year, biblical po yung programs namin, hindi po gawa-gawa ng tao. Mga training programs, yung mga dapat po namin gawin. And Lord, we stand together now. We're committing our travel sa Sunday. We rebuke, Lord, the works of Satan, the hindrances. Lord, magiging matagumpay po ang water baptism namin sa mga bagong kapatiran sa dako po ng Pampanga. Ingatan po kami. And Lord, we commit ang amin pong pagsamba sa Sunday. Ako po muna ay mamamalam for that purpose. Mga tatayo po dito sa center, I commit now the leaders kung sino po kami pong gagampan sa Pampanga, sa mga bagong kapatiran. Lord, salamat. Sabi nga po, isang unexpected end ang aming mapangahawakan. Sama-sama po sa katotohanan ng inyong muling pagbabalik habang inaantabayanan po namin. In Jesus' name, Amen. 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 And yun nga po, God bless you all po sa kabuuan ng mga kapatiran.